Tahimik ang umaga sa loob ng unibersidad habang magkasamang naglalakad sina Lin Zichen at Shen Qingan sa maluwang na campus. May kanya-kanya silang iniisip, ngunit ramdam ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Habang papalapit sila sa isang sangandaan, sinabi ni Shen Qingan na hiwalay ang direksyon ng kanyang klase at kailangan na niyang umalis. Huminto sila sandali, tila normal na paghihiwalay lamang sa isang abalang araw ng unibersidad. Ngunit bago pa sila tuluyang maghiwalay, may biglang tumawag sa pangalan ni Lin Zichen. Pareho silang napalingon, bahagyang nagulat sa biglang pagsigaw. Dalawang lalaking halatang nagmamadali ang papalapit, sina Lugang at Wang Shuji, mga dating kaklase nila noong high school. Hindi maitago sa kanilang mukha ang tensyon at kaba, at halatang may mabigat silang dinadala. Agad na nagsalita si Wang Shuji, ipinaliwanag na sila ay matagal nang inaapi ng isang mas malakas na senior na nasa 3 taon. Ayon sa kanya, palagi silang tinatakot at pinapahiya, ngunit wala silang magawa dahil mas mataas ang antas ng lakas ng kalaban. Dagdag pa ni Lugang, si Lin Zichen na raw ngayon ang kinikilalang hari ng mga freshman, kaya kung siya ang haharap sa senior, tiyak na uurong ito. Upang masiguro ang tulong ni Lin Zichen, inilabas ni Lugang ang isang bag at ipinaliwanag na naglalaman ito ng mahahalagang evolution resources at spirit fruits mula sa kanilang pamilya. Hindi ito basta-bastang alok, isa itong malinaw na pagsuyo. Samantala, nakiusap din si Wang Shuji, pinaalala ang dati nilang pinagsamahan bilang magkaklase at umaasang hindi siya tatalikuran ni Lin Zichen. Maingat na pinakinggan ni Lin Zichen ang kanilang kwento. Hindi siya agad pumayag. Sa halip, tinanong niya kung anong antas ng lakas ang senior na sinasabi nila. Nang marinig niyang nasa ordinary tier 6 lamang ito, agad niyang napagtanto na hindi ito magiging banta sa kanya. Matapos ang maikling pag-iisip, pumayag siyang tumulong. Tinanggap ni Lin Zichen ang bag at malinaw na sinabi na magkita sila sa Pure Human Research Institute bandang alas 5:30 ng hapon. Sa sandaling iyon, bakas ang labis na tuwa ni Lugang at Wang Shuji. Paulit-ulit silang nagpasalamat at nangakong tutulong kay Lin Zichen sa hinaharap bago tuluyang umalis, tila nabunutan ng malaking tinak sa dibdib. Pagkaalis ng dalawa, napansin agad ni Shen Qingan ang bag na hawak ni Lin Zichen. Naging mausisa siya at inaming hindi pa siya kailanman nakakatikim ng spirit fruit. Hiniling niyang silipin nila ang laman. Inabot ni Lin Zichen ang bag at hinayaan siyang pumili. Maingat na pumili si Shen Qingan ng isang maliit na prutas, ngunit agad siyang napasimangot nang makita ito. Para sa kanya, kakaiba ang itsura at parang hindi sariwa. Kinuha ni Lin Zichen ang prutas upang suriin. Habang pinagmamasdan niya ang maliit at tila butil na anyo nito, biglang nag-activate ang kanyang danger perception. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang agad niyang naramdaman. Hindi na siya nag-alinlangan kahit sandali. Agad niyang hinabol sina Lugang at Wang Shuji at malakas na pinatigil ang mga ito, ikinagulat ng dalawa. Pagkatapos, walang pag-aatubiling inutusan niya si Shen Qingan na tawagan ang kanyang guro na si Mo Dongji at pakiusapan itong pumunta kaagad. Walang tanong-tanong, tumakbo si Shen Qingan upang tumawag. Ilang sandali lamang ang lumipas ng maayos na bumaba mula sa langit si Mo Dongji, gamit ang kanyang mental power. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Ipinakita ni Lin Zichen ang pulang butil at ipinaliwanag na nakita niya ito sa loob ng bag na sinabing naglalaman ng spirit fruits. Nang makita iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Mo Dongji. Ipinaliwanag niya na ang bagay na iyon ay binhi ng isang kakaibang puno, isang mapanganib na bagay na kayang kontrolin ang sinumang makakain nito. Ayon sa kanya, isa itong karaniwang paraan ng plant god cult upang mangakit at kontrolin ang mga bagong kasapi. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig sina Lugang at Wang Shuji sa takot. Nang gamitin ni Mo Dongji ang kanyang kapangyarihan at iangat ang dalawa sa ere, napilitan silang umamin na pinilit lamang silang gawin iyon. Sinabi ni Mo Dongji na dadalhin niya sila para sa masusing investigasyon at ipaalam na lamang ang resulta kay Lin Zichen. Habang dinadala sila palayo,
Natuklasan ng dalawa na hindi na sila makapagsalita, at tuluyang nawala sa paningin. Bago tuluyang umalis, nag-iwan si Mo Dongji ng seryosong babala kay Lin Zichen. Sinabi niyang laganap ang mga erehe at hindi niya maaaring lubos na pagkatiwalaan kahit ang mga guro o opisyal ng paaralan. Kailangan niyang manatiling mapagmatsyag sa lahat ng oras. Naiwan sina Lin Zichen at Shen Qingan na tahimik, habang ang guro ay mabilis na naglaho sa kalangitan. Namangha si Shen Qingan sa kapangyarihan ng kanyang guro, lalo na sa kakayahan nitong lumipad gamit ang mental power. Samantala, maingat na itinapon ni Lin Zichen ang mga kontaminadong spirit fruit sa basurahan upang masigurong wala nang mapapahamak. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng investigasyon. Nakumpirma na sina Lugang at Wang Shuji ay kasapi nga ng Plant God Cult. Noong high school entrance exam, pinilit silang kumain ng demon seed ng isang security officer. Dahil dito, pareho silang pinatalsik sa universidad at nahaharap sa kasong kriminal, tuluyang sinira ang kanilang kinabukasan. Makalipas ang ilang panahon, magkasama sina Lin Zichen at Shen Qingan kasama ang kanilang mga magulang na lumipat sa tirahan ng universidad. Sa panahong ito, patuloy na nagsanay si Lin Zichen ng masinsinan. Sa tulong ng blood recovery pills, natapos niya ang ikalawang yugto ng skin tempering, at umabot na sa 40% ang progreso ng secondary muscle tempering. Dumating ang araw ng gene fusion ni Shen Qingan. Kasama si Lin Zichen, nagtungo sila sa opisina ni Mo Dongji. Aminado si Shen Qingan na kinakabahan siya at sinadyang isama si Lin Zichen bilang emosyonal na suporta. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na dahil water attribute beast ang dark blue jellyfish, mas magiging madali ang fusion kung mas maraming tubig sa katawan. Maraming baso ng tubig ang ipinainom kay Shen Qingan hanggang sa halos hindi na niya makayanan ang kabusugan. Nang sabihin niyang hindi na siya makainom, sinabi ni Mo Dongji na sapat na iyon. Inutusan siyang humiga sa examination bed matapos maghubad. Ipinakita niya ang hirenggilya na naglalaman ng dark blue jellyfish king gene, na kailangang iturok direkta sa puso. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na papamanhidan niya ang pain nerves gamit ang mental power, ngunit binalaan si Shen Qingan na ang mismong gene fusion ay magiging napakasakit. Matapos tiyakin na handa siya, itinurok ang gene. Tahimik na pinanood ni Lin Zichen ang buong proseso, napansing hindi na kailangan ng mga monitoring equipment dahil sa napakalakas na mental power ni Mo Dongji. Ilang sandali matapos ang iniksyon, ipinaliwanag ni Mo Dongji na nagsimula na ang gene fusion at malapit nang dumating ang matinding sakit. Ngunit makalipas ang 2 minuto, biglang umupo si Shen Qingan, halatang naguguluhan. Wala siyang nararamdaman. Nabahala si Lin Zichen at agad na nagtanong kung may problema. Sa sandaling iyon, kahit si Mo Dongji ay labis na nagulat. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Samantala, natakot si Shen Qingan, iniisip na baka nabigo ang kanyang gene fusion. Dito na po nagtatapos